I requested the President to include bills on education para maging holistic yung LEDAC proposals at LEDAC bills. Kung makikita natin LEDAC bills, marami doon ay tungkol sa revenue collection, governance. Nagsuggest ako to include education para maging kompleto siya. No? We touch on human development. So yung tatlong bills na pinopose natin, number one is on academic recovery because after the pandemic, lumala yung learning poverty natin. 90% of our 10-year-olds cannot read a simple story. Then number two, ayusin natin yung senior high school natin. No? Bigyan natin ng assessment and certification yung mga kumukuha ng TechVoc. At pangatli, early childhood care and development dahil may governance issues. No? Marami sa mga local governments hindi nabibigyan ng tamang guide kung paano mag-implement ng ECCD. So those are the three education bills. Napakahalaga ito kasi ang ganda ng discussion kanina, very lively. In fact, the President gave everyone a chance to talk. Importante yung healthy discussion para malaman natin kung itong mga bills na pinapropose ay makakatulong, ano pa ang dapat gawin para may ayos, at most importantly, yung timetable matapos namin. Admittedly, marami itong mga bills, very complicated, and we need time to study and get it approved. But nevertheless, importante yung timetable na na-agree ngayon sa LEDAC meeting. Well, alam mo nung last LEDAC meeting natin, the second LEDAC meeting, may mga 20 na panukala, no? 20 panukala na hinihingi po ng ating Pangulo before the end of the year. And we're happy to announce na halos kalahati ay natapos na rin namin sa Senado, magiging batas na po siya. And those that are pending na magiging batas na within the next few weeks, hopefully the President will be able to sign it. Itong National Employment Action Plan, yung Trabaho Bill. And of course, the LGU income classification. Nandyan din po ang Internet Transaction Act. Nandyan din po ang PPP law. Napakalaga po ng PPP law na ito dahil dadami po ang foreign and direct investments and local direct investments sa mga malalaking infrastructure projects ng gobyerno. Nandyan din yung Salt Development Industry Act, yung ease of paying taxes. Matatapos na ito, magiging batas na rin ito within a month's time. Yung Real Property Valuation Assessment Reform Act, malapit na rin tumatapos. Yung Magna Carta for Seafarers, sa dami po nating OFWs na seafarers, matutuwa po sila dito at magiging batas na po ito. Hopefully, third reading na po namin yan by next week sa Senado. Malapit na po matapos. Yung Anti-Agricultural Smuggling Act, ito ay maganda para sa ating mga magsasaka. Tinake up po natin yan. Yung Presidente nagsalita ng matagal tungkol dito dahil alam mo, nasa puso po natin ng ating Presidente ang ating mga magsasaka. No? Ang mga concerns at needs ng ating mga magsasaka. So we are going to pass it as well by third reading next week sa Senado. Malapit na po matapos, baka nga by Monday tapos na po ito. And we have other measures like the Waste to Energy Bill, may yung of course yung amendments to the Banking Act, to the Bank Secrecy Law, at marami pa pong iba. Marami po sa ating mga panukala ay of course developmental in nature na tumutulong palakasin ang ating ekonomiya. And marami din sa measures natin ay of course revenue measures na kailangan po ng gobyerno. For example, yung taxes on single-use plastics. Yan po ay unang-una, yung single-use plastics ay napakarumi. Yan po ang nagkakalag nagbabara ng ating mga esteros. Yan po ang nakikita po natin sa ating karagatan. So as a proponent to recycling, gustong-gusto ko po yan na at least itong single-use plastics na tinatapon kaagad pagkatapos ng isang gamit ay mapahatulan po ng mga buwis na pwede natin ibalik sa ating kalikasan, pwede natin ibalik sa mga government service programs. And many others. And meron din po tayong PDIDA, the Philippine Defense Industry Development Act, kung saan kung kailangan po ng ating military, Air Force, Navy at Coast Guard ng mga kagamitan, dito na natin, i-prioritize po natin ang magsasagawa po ng mga planta o gagawa po ng mga planta dito sa ating bansa. At syempre kung tatayo po tayo ng barko, ba't pa tayo bibili sa ibang bansa? Dito na lang natin itayo at i-construct. And marami pa po tayong mga kababayan na mabigyan ng trabaho. So ang ganda po ng legislative agenda ng Pangulo. And we will pass this the soonest possible time.
pinakamatagal na end of the year, which is this December, kasama po ng kanyang General Appropriations Act. Well, ang gusto lang niya na maitapos na natin itong mga legislative measures and we committed. We committed. Meron pong additional dinagdag po ng ating economic team and we committed to support this as well. Wala po kami nakikitang controversial. Wala po kami nakikita na magbibigay perwisyo sa ating mga kababayan. Yan ang kagandahan ng itong mga LEDAC meetings na ito. Nakikita po namin ang puso ng ating Pangulo and it is online to help the Filipino people, lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Napakaganda yung ating pangatlong third LEDAC council meeting dito sa Malacanang. At yung ulat galing po sa Batas ng Pambansa sa House of Representatives ay napakaganda kasi yung nag-agree tayo sa 20 na priority measures, common legislative agenda noon sa LEDAC na approvean natin by December of 2023. Bilang speaker, leader ng House of Representatives, ang ganda yung ulat natin kaya sinabi natin sa ating mahal na presidente, 18 as of today, 18 po out of the 20 or 20 mga measures ay napasa na as of today, third and final reading. At bago tayo magbre-break, tatapusin natin yung buo, yung lahat ng 20 na priority LEDAC measures at the end of September or 3 months in advance of the prescribed deadline na na-agree tayo ni Senate President at ni Presidente. At siyempre naman kasama din dyan ang ating General Appropriations Bill that we shall also finish on the third and final reading by Wednesday next week. So again, 3 days ahead of schedule before we go on break. Bukod pa rin yun ay meron din tayong SONA measures, di ba? Yung in-state ni ating mahal na Presidente that meron siyang in-identify na 17. So sa ngayon po, 7 out of the 17 have been passed in third and final reading. And we have assured the President that bago magpasko, lahat ng SONA measures na prescribe niya noong July, tatapusin natin po on the House of Representatives side by December. Kaya lahat po yan itatransmit natin sa ating mga kapatid sa Senado para sila rin ay makakapasa din ito lahat ng mga priority measures. Lahat itong mga measures, all of these bills, all of these measures ay para sa kabutihan, sa kaunlaran ng ating bayan, sa kabutihan at kalusugan ng ating mamamayan at sa ekonomiya ng bayan. At dinagdag din natin dyan yung mga revisions sa CREATE Bill para maging mas responsive dito sa ating mga foreign investments. Rinirefine po natin yan. Dito po sa ating Procurements Act, yung Public Act number 9184, we are introducing amendments para maging mas streamlined at para mas maging mas maayos at mas efficient ang delivery of basic projects, programs, and services to our people by streamlining and making it more efficient. Kasi dahil nung napasa yun ng magandang legislasyon, matagal yan, over 20 years ago, so wala pang mga age of technology, kaya marami tayong mga apps, mga technology na pwede natin i-avail of para maging mas mabilis po ang ating mga transactions sa gobyerno. Well, tuwang-tuwa naman siya sa performance ng House of Representatives. Kung baka wala naman kaming back subject, advance of schedule kami at tatapusin natin yung budget in time for the President way before Christmas for consideration para ipapasa din niya yung ating General Appropriations Act. We hope that he will be able to sign it before Christmas para yung sa ginagawa po natin, binibigyan natin ang ating mga kapatid sa Senado sufficient time to review and to actually introduce amendments para maibabay-cam natin by end of November, December in time for signing by the President before Christmas.